proceeding sa ating pong last book, mga kapatid, regarding the attributes of God. Itong book 5, pinamagatan po ito, Who He Is Regards Us. Pag sinabing regards us, sino ang Diyos para sa iyo? Sino ang Diyos sa buhay natin? Bilang mga born again, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, ano ang papel ng Diyos sa buhay natin? Amen? Praise God. Ano ang role? Ano yung ginagampanan ng Lord sa buhay natin? Okay, basa po tayo mga kapatid dito po sa ating text. Praise God. Sa Deuteronomy 32:3 and 4. For I will proclaim the name and presence of the Lord. Concede and ascribe greatness to our God. He is the rock. His work is perfect. For all His ways are law and justice. A God of faithfulness without breach or deviation, just as right is He. May kanta yan, di ba? Our God of faithfulness without injustice, good and upright is He. May kanta po yan. So again, ang Diyos, mga kapatid, ay atin iproproklama ang Kanyang pangalan. We're now in part 1. Again, another 14 series po ito. Hallelujah. At now, nandito tayo sa part 1. Siya ang Diyos na ating tagapamagitan. He is the God, our mediator. Mga kapatid, tandaan po natin na kanina tinatanong tayo, bakit kailangan natin ang tagapamagitan, or in other words, ba't kailangan natin ang attorney? Kasi kapag ikaw ay nagkasala, mga kapatid, hindi ikaw ang mangangatuwiran sa harap po, mga kapatid, ng judge. Hallelujah. Ang tinatawag nating suspect ay nakaupo lamang yan, at ang nakikipag-battle, ang nakikipagkatuwiranan ay ang abogado. Naiintindihan po ba natin, mga kapatid? So, ang role ng isang abogado ay ipagtanggol ang kanyang kliyente. Tama po ba, mga kapatid? Praise God. Ipagtanggol, kaya nga siya ang nakikipagkatuwiranan doon sa opposition, mga kapatid, or doon sa, sabi natin na naghabla. Praise God. So again, siya ang Diyos na ating tagapamagitan. He is the God, our mediator. In 1 Timothy 2:5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino naman tagapamagitan? Ang taong si Kristo Jesus. For there is only one God and only one mediator between God and men, the man Christ Jesus. So sabi ng Bible, mga kapatid, ang mediator ay si Jesus. Sabi nga po natin si Jesus. Sa ating kaibayong panampalataya, their mediator was Mary. Kaya nga, ang dalangin nila, mananalangin sila kay Mary, ang sasabihin nila, ipanalangin mo kaming mga makasalanan ngayon sa oras hanggang sa mamatay kami. Amen. Matinding trabaho ni Mary. But, to tell you frankly, hindi po si Mary ang ating mediator, kundi ang mediator po natin ay si Jesus. Sabi nga po natin, Jesus. Maliwanag po yan. Kaya dapat tayo ay tumatawag, nananalangin sa ating Panginoon Kristo. Kasi maliwanag ang sabi ni Pablo kay Timoteo na mayroon tayong isang Diyos, isang tagapamagitan sa Diyos at saka sa tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, what mediator, ano bang ibig sabihin ng mediator, brethren in Christ? Tingnan po natin the heart. Jesus is the mediator
between God and man. I already explained, namamagitan, and Jesus is the advocate. Advocate means attorney between God and man. And Jesus is the intercessor, tagapanalangin between God and man, and Jesus is the negotiator between God and man. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, yamang ang Diyos ang ating tagapamagitan every time and all the time. Mga kapatid, tayo ay laging ipinapakiusap ni Jesus sa Ama. Uras-uras yan, mga kapatid. Nakikita tayo ng Diyos individually. And He knows our situation. Alam niya yung ating pinagdadaanan, kaya tayo ay ipinapakiusap ng ating Panginoon. Tingnan po natin sa Galatians 3:20. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, datapwat ang Diyos ay iisa. Now, a go-between or intermediary has to do with and implies more than one party. There can be no mediator with just one person. Yet God is only one person, and He was the sole party in giving that promise to Abraham. But the law was a contract between two, God and Israel. Its validity was dependent on both. So dito mga kapatid, ang sinasabi rin po ni Pablo sa mga taga-Galatians na mayroon lamang isang Diyos na taga-pamagitan sa atin. Amen? Amen po ba? Hindi ko lang po nalagay dyan ang picture. Doon sa isang picture, dalawang bundok. Praise God. Kailangan was the cross of our Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Para tayo makalipat from death to life, we need the cross. Hallelujah. At para makalipat tayo from suffering to prosperity, we need the bridge, and that is the cross. Kaya si Jesus ang ating tagapamagitan. Okay, attribute number 1, mga kapatid. Iano po natin, mga kapatid, ang praise God. Nagkabalik-baligtad, hindi ko naayos, pero SWOT. SWOT po yan. Kinuha ko yung salitang SWOT na analysis. Now, W. Hallelujah. Okay, attribute number 1, He's the mediator of God's will. Doon muna tayo sa S, Jude. He's the mediator, praise God, of God's standard. S muna tayo, SWOT tayo, SWOT. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ko lang naayos kanina. SWOT, S. Tiyan, Testament. Okay. So, attribute number 1, supposedly, He is the mediator of God's standard. Sabi nga ninyo, standard. Alam niyo po, ang sabi ng Bible, all have sinned and come short from the glory of the Lord. So, walang nakaabot. Lahat ng tao, nakikinig kayo? Praise God. Makinig kayo ng maayos kasi kaya hindi nagbabago ang buhay ninyo kasi you make the word of the Lord as you take for granted. Tandaan po natin, hindi po natin lahat nadadaan. If you are not serious, you can go home. Kasi ang kailangan natin dito yung sincerong puso sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, nagkakaintindihan tayo? Hallelujah. Ako, kilala niyo ako, I'm very strict pagdating sa church. Supposedly, ayaw ko na may mga patayo-tayo eh. Kasi disrespect yan sa Word of God. Kakaunawaan tayo. Balik tayo. He's the mediator of God's standards. So sabi ng Romans 3:23, all have sinned. Pastor ka man, leaders ka man, members ka man, visitors ka man, all have sinned. Kaya walang dapat nagtututuro sa atin eh. Na yan, makasalanan yan eh. Siya makasalanan, ako hindi eh. Lahat tayo kasi nagkasala. So nobody can point out someone. Tama?
na you are holier than thou, you are righteous than thou. So hindi po dapat. Again, He is the mediator of God's standard. Sabi nga ninyo, standard. Standard. Lakasan nyo, mga kapatid. Standard. What is the standard of the Lord? Righteousness. Kaya nga hindi tayo nakaabot lahat. Kasi walang tao, sabi ng Romans 3, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka matuwid. Italin natin sa isip niya na hindi tayo matuwid. Amen? Hallelujah. Kasi madali na mag-point out na ayan, na mali yan, makasalanan yan. Sa Bible, para malaman po ninyo mga kapatid, there is no such, wala pong tinatawag na venial or mortal sin. Ulitin ko walang venial or mortal sin. Kasi tayo, pag nakita natin mamamatay tao, mortal yan. Pag nakita natin rapist, mortal yan. Pero ikaw, sinungaling ka naman. Anong pagkakaiba? Sabi ng Bible, ang mangkukulam at pagsisinungaling, pareho sila sa mata ng Diyos. Ang nagnakaw ng piso at nagnakaw ng milyon, pareho silang magnanakaw. Hindi ibig sabihin na, ang nagnakaw lang ng milyon, ang malaking kasalanan, ang nagnakaw ng piso, maliit. Hindi. Both of them committed sin of theft. Tama ba, mga kapatid? Kaya tayo, anuman ang uri ng kasalanan na ginagawa natin, hallelujah, pare-parehas yan, pantay-pantay yan. Ang isa nga, pokpok. Praise God. Sorry sa term. Pero ikaw, sobra ka namang sinungaling. Wala kang pagkakaiba. You don't have to the rights na i-point out siya. Tama ba? Amen. Kasi actually sabi nga ni John, sino hindi sinungaling sa inyo? Dito lahat mga sinungaling. Ang nagsasabi hindi siya sinungaling, sinungaling ka. Di ba, Michelle? Nabasa niyo ba yung Bible? Praise God. Balik tayo mga kapatid. Standards of the Lord is righteousness. At walang nakaabot sa righteousness na yan. Kaya lahat tayo nag-fail, lahat tayo hindi nakaabot, and we need mediator. At tingnan natin mga kapatid, basa tayo, hallelujah. Sabi niya, 1 John 2:1, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Supisyente ang Word of God na isinulat ito para paalalahanan tayo na huwag kayong magkasala. Tama ba? Amen. Praise God. Ano sabi ng Bible? At kung may pakasakali, kasi kahit may standard na si Lord, kahit may Bible na, may tao pa rin na gumagawa ng mali. Pero at kung ang sino man ay magkasala, sabi ng Bible, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Amen. Amen? Naalala ko ang isang video clip na everybody will face God. At doon nakapila lahat. Ang red paper stands for sin. Ang white paper stands for, sabi natin, goodness. At pumila yung kauna-unahan, mga kapatid, pumila yung pinaka-maraming puti, kaunti lang ang pula. At ang pinakahuli dun sa pila, ang pinaka-maraming pula, at kaunti ang puti. So, tinimbang, mga kapatid, ang una, praise God, hindi pumalo ng good, bad pa rin. Kasi hindi nakapasa. Hanggang pakapal ang pula. At the end doon sa pila, sabi niya ng mga nauna, kung kami nga, kaunti ang puti, kaunti ang pula, marami ang puti, hindi kami pumasa, yung nasa dulo pa kaya na sobrang kapal ng pula at kaunti lang ang puti. At ngayon, nung siya na po ang titimbangin, alam niyo po ba na hindi siya pinasakay sa timbangan, kundi ang sumakay ay si Jesus. Pagsakay ni Jesus, pumalo agad ang timbangan ng good. Bakit? Anong ibig sabihin? On behalf of you, na sabi ko nga, ang dapat mamatay si Junjun Ang dapat ipako sa krus si Junjun. Ang dapat talaga patayin si Junjun. Bakit? Si Junjun nag-aasala tama? Pero anong ginawa ni Jesus? Dahil sa pagmamahal niya kay Junjun, si Jesus ang namatay para kay Junjun.
Naintindihan niyo ba mga kapatid? On behalf, tayo dapat Kaya may nagtatanong, sino bang pumatay kay Jesus? Hudyo ba o Romano? Hindi po Hudyo, Romano ang pumatay, ikaw. Because Jesus died on the cross because of sin. O ngayon mga kapatid, on behalf of you, sige nga, nagmalasakit na si Lord. Naging mabuti na sa'yo si Lord. What will be your response? Magpapatuloy ka ba? Sa pagkakasalang iba, inabuso na si Lord Amen? Huwag niyo abusuin, nagmalasakit na si Lord Hallelujah! Siya na nga namatay, tagapamagitan tungkol sa mga nagkasala. Kaya salamat sa Diyos. Tayong lahat na narito, may Diyos na namatay para sa atin. Siya ang namatay on your behalf. Yun ang ibig sabihin ng tagapamagitan. Hallelujah! Sa Old Testament kasi, ang kasalanan ng tao ay natatakpan sa pamamagitan ng mga tupa. Ang nagsasakripisyo ng buhay ay yung mga tupa sa kasalanan ng tao. Pero sa bagong tipan, si Jesus ang namatay sa kasalanan ng tao. Naintindihan po ba ninyo? Amen. Praise the Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, that is the mediator. Hallelujah. Pangalawa, punta tayo sa W, yung kaninang W. SWOT kasi tayo, mga kapatid. So, praise God. He is the mediator of God's will. Siya po ang tagapamagitan ng kalooban ng Diyos. Basa tayo, praise the Lord. 1 Thessalonians 5:18, sa lahat ng mga bagay, lahat ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Maganda sa English. Thank God in everything, no matter what the circumstances may be. Be thankful and give thanks. Kaya may pinagdadaanan ka man, salamat kay Lord. May problema ka man, salamat pa rin kay Lord. Hallelujah. For this is the will of God for you who are in Christ Jesus, the revealer and mediator of the will. Hallelujah. Amen po ba? So ang Diyos ang tagapamagitan ng kalooban ng Diyos. May I borrow your attention? How you will know if it is the will of God? Sabi ng Romans 12:2, what is good, what is acceptable, and what is pleasant. Acronym lang po yan ng GAP. Good, acceptable, pleasant. So what is the will of God? Listen carefully. Good, acceptable, and pleasant. Ngayon, lahat ng nangyayari mo sa buhay mo na hindi good, hindi acceptable, at hindi pleasant, it means hindi siya kalooban ng Diyos. Is that clear and loud, church? Amen. O ngayon, halimbawa, mga kapatid, ang sakit ba? Good ba siya? Acceptable ba o pleasant siya? Of course not. So, ang sakit, hindi kalooban ng Diyos. Amen. Ang problema, siya ba ay good? Siya ba ay acceptable? Mayroon bang tao na dumating ang matinding problema? Ay, salamat malaking problema ko ngayon. Tuwang-tuwa ko, tanggap na tanggap ko. Hallelujah. Walang ganun kasi ang problema, to let you know, is not God's will. Hallelujah. Amen? At, ano pa po, mga kapatid, maraming mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, now you know. Hallelujah. Hindi kalooban ng Diyos na masaktan ng tao. Hindi kalooban ng Diyos na magdusa ang isang tao. Ngayon mga kapatid, may nagtanong sa akin, why do Christians suffer? Ay ako, sumasagot ako mga kapatid ng mga tanong dati. Hindi ko lang ngayon nagagampanan. Why do Christians suffer? Sinagot ko, because He want to. Kaya ka nag-suffer, ginusto mo yan Hindi naman Lord na may gusto yan Tama? Sabi nga ni Pastor Noel, hindi mo kasalanan na isilang kang mahirap, pero kasalanan mo na kung mamamatay ka mahirap. You can be brought up sa isang pamilyang hindi maayos, pero ayusin mo na yung buhay mo.
Maraming mga tao, nakita niya na kay mama niya. Ang mama niya may asawang iba. Ang papa niya may asawang iba. Tapos ikaw gagaya ka pa? Huwag mo nang gayahin yung mali. Itama mo na sa'yo, Krisyano ka eh. Kung ang papa mo babaero, ikaw na anak mo, iayos mo. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Kasi ako, mga kapatid tulad sa amin, pamilya namin, wala lang kami mga pinag-aaral lahat, pero pinili ko magkaroon ng pinag-aaralan. It's your choice. Hindi yung sabi niya, just flow, just flow. Well, lahi namin talaga mga gwapo, mga pipikutin, mga habulin ng babae. Ano magagawa namin mga babae na kakagusto sa amin? At ipagbigyan. O ngayon, mga kapatid, again, pwede niyong iayos ang inyong buhay. Sabi mo nga ulit, iayos mo ang iyong buhay. Hindi kalooban ng Diyos yan eh. At alam niyo po mga kapatid, matakot po kayo. Alam niyo po kung bakit may mga sinisilang na may mga problema sa utak, may mga kapansanan. Bunga yan ng sex outside marriage. Pagdating ng panahon, yung anak mo, may sinto-sinto, may problema sa utak kasi may bunga ang lahat ng kasalanan. Tama? We can choose na iayos yung buhay natin. Tama ba, mga kapatid? So sabi ng Bible, mga kapatid, mediator of that will. Gusto ng Diyos mangyari ang kanyang kalooban. Kaya ang tanong, why do Christians suffer? Because He chose to. Pinili niya. Iiyak-iyak. Sabi naman ng isang Kristyano, alam mo, kalooban ng Lord ang pangasawa ko. Binubugbog sa kalooban daw ng Lord. Yun daw ang bigay ng Lord. Hindi. Sabi ng Bible, ang mabait na asawa galing kay Lord. Baliktarin nyo. Ang hindi mabait na asawa, hindi yan galing kay Lord. Galing sa demonyo yan. Amen? Amen? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, it's your choice. Hallelujah. Kaya pag nakapag-asawa ka ng binubugbog, wag mo sabihin, pinahintulutan ni Lord, hindi, ginusto mo yan. Ginusto mo yan. Nakapag-asawa ka ng patugan, nakapag-asawa ka ng tamad. O ginusto mo yan, wag mo sabihin, ngayon dahil ang asawa mo tamad, patugan, ayaw magtrabaho. Naghihirap kayo siyempre, hindi ma-provide ang pangangailangan. Nagsasuffer kayo. Ngayon sasabihin mo, Lord, pinayagan mo, Lord, na mag-suffer kami para bumanal kami, para lumalim kami. Hindi, ho. Ginusto mo yan. Kaya nga minsan, may narinig ako, sabi niya, mamili kayo ng aasawahan. Alam niyo po, may nagtanong din sa akin, nasa video yan, sa YouTube. Sabi niya, Pastor, what is the good qualification? Babae nagtanong, sabi niya, ano ba ang magandang qualification ng isang binata, Pastor, na pwedeng manligaw sa akin? 3 M lang. Balikan niyo si Adan, unang tao. Balikan niyo si Adan. Si Adan, number 1, matured. Hindi siya 16, hindi 17, hindi 18. Yung mga 18 na yung mapaglaro pa ang mga yan, wala pa sa katinuan ang mga yan. Papi lang yan. Mag-boyfriend kayo, 16, ano gagawin yan? Matured, si Adan, nasa mga 35 years old, nang prinate siya ni Lord. Hindi ko naman sinasabi kasawa kayo matanda, maghanap kayo ng matured. Aanin niyo yung hallelujah. Pangalawa, sabi ko, si Adan, may trabaho. He entrusts all the works kay Adan. Tama? Sino binigyan ng trabaho ni Lord? Si Adan. Kaya maghanap pa ng boyfriend, yung may trabaho, nagtatrabaho, wag yung tambay. Ano gagawin niyo sa tambay? Nagkakaintindihan tayo, mga girls, makinig kayo sa inyo to. Pastor, lang ako sa kayo. Ikaw namili ngayon. Okay, pagdating ng panahon, nagsasuffer ka. Biri mo, 18 years old, mukha ka ng 35. O bakit? Kasi you choose. Lahat ng nangyayari sa atin, ginusto natin yan. Huwag mong sisihin si Lord. Di ba, Michelle? Ginusto mo si Jonas eh. Minahal mo si Jonas. O ngayon, sino man si Jonas, mahalin mo si Jonas. Amen? Praise God. Kaya dami sa nararamdaman mo yan si Michelle eh. Pagka malungkot yan,
Alam ko naman yan, naglambingan yan dalawang mag-asawa eh. Hindi naman may iwasan ang lambingan eh. Tama ba? Praise God. Hindi may iwasan yan. Pero dahil, hindi naman sila namili kay Judas para sa kanya, tama? Si Michelle. Kasi nung si Michelle nangangamuhan sa amo ni Judas, hallelujah, nakita niya, gwapo naman itong gaya. Tapos si Michelle, tuwing pupunta si Judas doon sa amo ni Judas, nagpapaganda siya, hallelujah. Hanggang nahumaling din si Judas sa kanya, so nagkagustuhan sila. Sinong namili? Ang Diyos o sila? Sila. Ngayon, whatever happening sa buhay nila, labas doon ng Lord. Sila may gusto niyan. Tama ba, Sister Joy? Ano lang yan? Example lang yan. Kaya huwag natin sisisihin ang Diyos. Amen? Amen po ba? So, again, gusto ng Lord yung kalooban. So, pinipili natin minsan ang isang tao. Kaya, pag nakapag-asawa ka lang ng uumbag, nanununtok, babaero, ano man, pinili mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Magsasuffer ka yan eh. Kaya akala mo ngayon, yung binata pa lang, naliligaw pa lang sa'yo, kayo parang sabi natin ang term nyo, magjuwa kasi short time lang naman eh. Short time. O magjuwa kayo. Pagdating ng panahon, iiwanan ka niyan. O ngayon, sige ka pa rin. O pag nag-asawa kaya kayo, ginagawa niya ngayon, hindi gagawin kayo pag nag-asawa kayo, gagawin niya. Maniwala kayo. Kaya much better, kung naalaman mo ng paiba-iba ng babae siya, hallelujah, maghanap ka ng biro mo, tinanong mo siya, pang ilan na ako, bebe? Sabi nga, alam ko, bebe, pang 32 ka na. Wow, praise God. Pang 32? May bala ka pa ba sagutin siya? May bala ka pa? Amen? Are you here, church? Okay, punta po tayo. So again, kalooban ng Lord, good, acceptable, pleasant. Lahat ng hindi good, lahat ng hindi acceptable, lahat ng hindi pleasant, hindi siya kalooban ng Diyos. Amen. Okay, punta po tayo sa SWOT, O. Punta po tayo sa O. So, He's the mediator of God's oath. Anong oath? Promise. So, He's the mediator of God's oath. Tingnan natin, basa tayo. Sabi po dito, Hebrews 8:6, datapwat ngayon, kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, palibhasa siya na may tagapamagitan sa isang tipan lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Sa English, but as it now is, He, Christ, has acquired a priestly ministry which is as much superior and more excellent than the old, as the covenant, the agreement of which He is the mediator, the arbiter, the agent, is superior and more excellent because it is enacted and rests upon more important, sublimer, higher, and nobler promises. Pero mo, pinalagda pangako, tagapamagitan si Lord ng pangako. Amen? Amen. Ano ba mga pangako ng Lord? Diba, inulit-ulit ko sa'yo? Isang araw, di ba, 300? O, ilan ba pangako yun? 8,810 promises. If you're going to divide it into 365 days, mayroon pong 24.4 something a day. And we have 24 hours a day. Lumalabas na sa bawat oras, may pangako ang Lord. Tama? Anong pangako ng Lord? Mabuti. Sabi ng Lord, gaano man kadami ang pangako ng Diyos, ang kanyang tugon ay oo. Amen? Sabi mo nga ulit sa kategori mo, yes. Yes. Kaya si Lord ang tagapamagitan ng pangako. Ginawa niya ang lahat para mangyari sa atin ang kanyang pangako. Amen? Amen. Pangako ng Diyos na tayo ay gagawin niyang i-a-adapt tayo into His family so that we will become His children. Ano ginawa ni Lord? Siya ay nag-mediate, namatay sa cross para tawagin tayong mga anak ng Diyos. Amen? Kasi lahat ng pangako will only manifest kapag may tagapamagitan, and that is Jesus. Anong alam niyong pangako? Dapat bilang isang Kristiyano, may pangako kayong pinanghahawakan. Di ba? May kanta pa nga tayo, pangako mo.
O, di ba? Aking panghahawakan, pangako mo, ang dami kong hindi ka. Pangako mo. Di ba? Mga ganyan, kapag ka may pinagdadaanan ka, how good na umawit sa Panginoon. Amen? Awit ka lang kay Lord, awit ka lang ng awit. Kasi alam niyo po minsan, ganun talaga, ididiman mo si Lord sa kanyang promise. So ikaw ba may pangako ka bang pinanghahawakan kay Lord? Out of 8,810 promises, may isa ka ba doon na pinanghahawakan? Siyempre, dapat mayroon tayong pinanghahawakan. Oh Lord, pangako mo. Ganun ang ginagawa ko, Lord. Pangako mo, Lord. Pangako mo yan. Pangako, hindi yung pangako nila. Pangako mo yan, Lord. At alam ko, Lord, hindi ka sinungaling. Kasi sabi ng Bible, isang bagay lang hindi kayang gawin ng Diyos ang mag-sinungaling, lalo na sa kanyang pangako at sa kanyang salita. He cannot lie. Amen. Lagi nang tandaan, pag sinabi ng Lord na i-bless ka ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Okay, punta po tayo sa letter T. Last na po yan, mga kapatid. He is the mediator of God's testament. Ano po ba yung testament ng Panginoon? Basa tayo, praise God, hallelujah. Hebrews 9:15, at dahil dito siya, si Jesus, ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalansan na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang. Gusto ko yan yung mana kasi hindi pinaghirapan yan. In English, tingnan po natin. Hallelujah. Christ the Messiah is therefore the negotiator and mediator of an entirely new agreement, testament, covenant, so that those who are called, sino mga tinawag ng Lord, and offered it, may receive the fulfillment of the promised everlasting inheritance. Gusto ko po yung inheritance. Since a death has taken place which rescues and delivers and redeems them from the transgression committed under the old first agreement. So si Lord, praise God, ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sabi mo nga ninyo, tipan. Kasunduan. Ibig sabihin, may kasunduan si Lord. Amen? Amen po. Amen. Alam niyo po, isa sa magandang pinanghahawakang kasunduan ng Lord, no one can pluck you out of my hand. Out of my hand. Wala na makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Maliban na lumundag ka na lang. Pero walang makakaagaw. At ang sabi ng Bible, iniingatan tayo ng kamay ng Diyos. Kaya, ito ang kamay ni Jesus, ito ang kamay ng Ama, nakataklob sa'yo. That's how the Lord protected you. Amen? O sabi mo nga, covenant. Gusto niyo ba yung covenant? Yung covenant kasi hindi pwede, di ba? Narinig niyo na sa akin. Sino hindi pa kasal dito? So ako, pag naging presidente, hindi na po contract. Hindi marriage contract. Kasi ang contract natatapos. Ilalagay ko marriage covenant. Kasi ang covenant, ang sino mang sumira, pinapatay. Anong gusto nyo? Contract or covenant? Tingnan nyo po, tingin kayo sa akin, kaya medyo malungkot ako, galing ako sa Olongapo. Ang dami doon, Sister Joy, kabataan, puro mga street children yung iba, mga palabi yung iba, kasi ang course, yung mga magulang pala sa Olongapo, marami pala din yung parang ano din, dito sa Angeles. Maraming mga abandon, nana. So, nangangaral ako, sabi ko, bughang ano ako talaga, medyo naaawa lang sa kabataan, na kapag, lalo ng isang kabataan doon na isa tinamaan talaga ng gusto ng testimony ko. Talagang tapos na, nagre-refreshment na kami, kumakain ng, siya iyak pa ng iyak. Sabi ko doon sa pastor, matindi ang pinagdadaanan ng bata na yan.
Kasi ngayon mga kapatid, para sa kalaman po ninyo, out of 10 na partner o mag-asawa, ang siyang doon broken, isa lang ang nagiging successful sa out of 10. So, ibig sabihin ngayon, naganap at sagsag yung hiwalay. Parang tahimik kayo. Ngayon, pag naghiwalay si mama at papa mo, sinong affected? Mga anak. Kaya lumalaki walang disiplina. Lumalaking hindi maayos. Kasi walang gumagawa. Tama ba? Mabuti kasi Sister Joy. Kaya mapalad si si Jamaica nagtiis si Sister Joy. Kung bumigay yan, magkahiwalay si Papa mo, Jamaica, saka si Joy. Kaya dapat papasalamatan nyo, bawat buong pamilya, ang nasa likod dyan na nagsasakripisyo, nanay. Kaya si Michelle, kahit ano gawin ni Judas, hindi man, andyan ang mga anak niya. Sasabihin lang ni Michelle, sige, gawin mo na lahat sa akin, Jonas. Pero hindi ako ihiwalay sa'yo. Hindi dahil gustong-gusto niya si Jonas, ang nasa isip ng magulang, kapakanan ng anak, bakit hindi mo alam? Tama? Titiisin ni Michelle ang lahat para sa anak. Tama ba? Tapos itong mga anak, hindi man lamang ma-appreciate ang dana niya nagsisikap mabuo ang pamilya. Ang nagbubuo talaga ng pamilya, hindi lalaki. Babae. Maniwala kayo. Pag ang babae bumigay, gumipa, broken family yan. Maniwala kayo. Pag sumuko na, pag sinupuan na yung papa mo, kaya huwag mong susukuan mga nanay. Praise the Lord. Huwag mong susukuan. Kaya mga anak, appreciate your mother. Bakit? Ang ganda ng isang pamilya na may tatay at nanay ka. Ang hirap na walang pamilya. Ang hirap ng walang nanay at tatay. Tama? Kaya pag ako mag-presidente at kung papalarin, hindi na ako papalarin at hindi na talaga magpre-presidente, babaguhin ko hindi na marriage contract, kundi marriage covenant. Kasi ang sino mo makipaghiwalay, patayin. Tingnan mo kung mayroon pa nang makikipaghiwalay. Tama? Wala na. Praise God. Halimbawa sila siya at saka si Tim. Dumating sa punto nag-away sa matindi, sabi ni Tim, maghiwalay na tayo. O sabi naman ni siya, sige, umiwalay ka, papatay ka naman. O sasabi ni Tim, ay hindi na ako ihiwalay. Praise God. Gusto ko pa mabuhay. Alam niyo po, pagka ang batas na yan, inilunsad, walang broken family. Maniwala kayo. Kung sana kami mag-asawa ko, mayroon ng ganyan na batas, hindi ba kayo magkaiwala asawa ko? Kung umiwala siya, patay na siya. Amen? Gusto niyo ba yan? Ang sarap kasi ng buong pamilya, baka hindi niyo po alam. Ang hirap mabuhay nang walang nanay at tatay. Tama ba, Angelica? Ang hirap, baka hindi nyo alam. Katapos kayo, ikaw na anak, sikapin mo na magkahanap ka ng maayos at magiging maayos na magiging pamilya mo. Ikaw kasi ang bubuo ng panibagong pamilya na sana itong pamilyang bubuuin, okay na. Tama ba? Amen? Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Dami-dami ng mga kapatid. Praise God. Maganda yung buo pa rin ang pamilya. Sabi mo nga sa katabi mong nanay, pagtsagaan mo lang. Pagtsagaan mo sila. Praise the Lord. Pagtsagaan nyo lang. Amen? Amen? Okay, isa pa po natin. Hallelujah. Maganda yung ating usapan para nagkakaintindihan tayo kasi may mediator tayo. So, inacronym po natin ang SWOT. Tingnan po natin. He's the mediator of God's standards. He's the mediator of God's will. And He's the mediator of God's oath. And He's the mediator of God's testament. SWOT. Si Jesus po yun. Lahat po ang namagitan. Last verse. Praise God. Sige, last verse. Hebrews 12:24. Pinakagusto kong verse na ito. Sabi po dito, at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Alam niyo po ba, di ba pinatay si Abel? Ang kanyang dugo sumisigaw ng katarungan. Pero ang sabi dito mga kapatid, ang dugo ni Jesus nagsasalita din. Tingnan natin sa English, praise God. And to Jesus, the mediator go between angel
of a new covenant and to the sprinkled blood which speaks. Nagsasalita, speaks. Sabi nga po natin, speaks. Anong sinisigaw? Of mercy. A better, a nobler, and more gracious message than the blood of Abel. Ano ba yung blood ni Abel? Which cried out for vengeance. Ang sinisigaw lang po ng dugo ni Abel, katarungan, hustisya. Pero ang sinisigaw ng dugo ni Jesus, kaya nga, na-create ko yung kanta na yun. Alam niyo po ba na nakapag-compose ako ng kanta sa abakan? Yan, kasama pa yan si Bajin. Buhay pa ang mama niya na. Nandun, buhay na buhay. Naka-upload sana eh. Ano ko, kasi nakita ko sa abakan, sobrang talaga sa abakan yung gustong bumait, hindi magawa. Kasi yung tuloy ng mga musicians na yan, dito mga apresyado sila, pero pag bumaba sila doon sa babae, ewan ko. Ewan ko, mabuti hindi sila kumustahan. O, di ba, Christian, tumutugtog ka? Sasabihin din ba naman, Christian, di ba, John, tumutugtog ka rin? O, bakit tayo nagagaganito dito? Hindi, magkakasabot pa. Huwag natin ipanang kay pastor. Pag nag-preach ako dahil minsan lumalabas na lang sa bibig ko, magtatanungan sila, sino kaya nagsumbong kay pastor? Alam niyo po, minsan, pag may lead ang Holy Spirit, kahit hindi niyo sinabi, kahit hindi ko alam, biglang lumalabas sa bibig ko. Amen? Amen. O ngayon, na-create ko yung kanta na yun. Alam niyo po yung pinaka-chorus doon? Yung maawa. Maawa ulit. Maawa ka. Maawa ka. Maawa ka. Oh, Diyos. Yan. Simpleng lyrics, but it touch. Lagi ko, sana, kung may trumpa ko, ilalagay ko dun sa abakan, tuwing nagiinuman sila doon, sama-sama, maawa ka, maawa ka. Tapos, doon sa mga yungib, doon sa mga kwarto, may kanyang-kanyang katabing mga girlfriend nila, may trumpa pa rin, maawa ka. Diyos ko, awaan kayo ng Lord. Amen? Amen. Yan, si Bajin, backup yan doon. Ano yung boses ni Bajin? Ano pa yan si Bajin dati? Singer yan. Ngayon, singer na, singer. Praise the Lord. Amen? Okay, last mga kapatid. Speaks. So the mediator, his blood speaks forgiveness. Ang salita, halimbawa, sinasabi niya, tumutugtog yan, tapos makanyan niya, miminom niya pa, magsintila pa, titig-tig lang. Anong sasabihin ng blood ni Jesus? Forgiven na yung mga yan. So the blood of Jesus speaks. And then righteousness. Sabi niya, gumagawa ng kabalbalay. Yung pastor nila dyan, kakamali din yan. Kakasala din yan. Wala kang perfect eh. Pero alam niyo, sabi ng dugo ni Jesus, you are righteous, accepted ka, good ka. Ayan, walang hiyayan, walang hiyayan. Dati yun. Pero ngayon, may integridad ka na, pinalaya ka na, at we speak about eternity. So ang dugo ni Jesus, laging nagsasalita para sa'yo. Amen? Amen po ba? Sabi mo nga, you are worthy. Praise God. Palapakan po natin ang Diyos. Amen? Ang ganda ng inawit natin kanina, magamat hindi tayo karapat-dapat, pero ang biyaya ng Lord ating natatanggap. Amen? Amen po ba? Mga kabataan na narito, always put in your mind that there is a mediator, ang Diyos ang namamagitan sa atin. Sige tayo lahat. Praise God. Awitin natin yung inawit natin kanina sa worship, mga kapatid na biyaya niyang kabag. Hallelujah. Alam niyo po, pag in-internalize niyo yung kanta na yan, ma-realize natin na talagang Diyos ay mabuti para sa bawat isa. Amen?